given the course of the questioning na naging paulit-ulit na lang palagay ko wala na silang talagang pwedeng itanong. Lahat na tanong na nila eh. You have explained sa Rome Statute nga, Attorney Sal, and then sinabi na nga ni Pangulong Bongbong Marcos na, diba? Walang jurisdiction. But then, naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin, and I quote, "If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. But if the ICC refers to process to the Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippine authorities, the government will feel obliged to consider the red notice as a request to be honored, in which case the domestic law enforcement agency shall be bound to accord full cooperation to the Interpol pursuant to the established protocols." End of quote. So, hindi ba ito babangga sa naging unang pahayag ng Pangulong Marcos na we will not cooperate and that walang jurisdiction ng ICC? With the statement of the Executive Secretary. Number one, ang sabi niya, if he voluntarily submit himself to the jurisdiction, that will never happen. Kasi habang sinasabi ni Presidente, sige, punta, kulong niyo na ako, habang buhay pa ako. Yung huling mga discussion, sinasabi niya na wala kayong jurisdiction. Litisin niyo ako sa tao, Pilipino, husgahan niyo, kulong niyo ako, okay yun. Madaling sabi, hindi mangyayari yung he will submit himself. Now, assuming na payag siya, hindi pa rin pwede. You know why? Kasi magiging violation ng ating saligang batas yun. Na yung gobyerno, makikipag-cooperate ka. Wala nga jurisdiction. Ba't ka mag-cooperate? Di ibig sabihin, nilalabag mo ang saligang batas. Kasi ang saligang batas natin, sinasabi, ang trabaho ng isang gobyerno at ng Pangulo ng Bansa ay proteksyonan mo ang iyong bayan. Pero pag ikaw ay nagpag-cooperate sa isang foreign entity or foreign court na papasukin, pakikialaman ang internal affairs mo, lalong-lalo na sa legal system, sinusuko mo ang kasarilan o sovereignty ng bansa. That means you are betraying the public trust na binigay sa iyo. Sinisira mo yung pagtitiwala ng bayan. At sa ilalim ng saligang batas, yan ay ground para ikay tanggalin bilang presidente. Impeachable ground yan. Hindi gagawin ni Presidente Marcos Jr. yan. Alright, Attorney Sal, and after dun sa 13 to 14 hours sa pagdinig, bilang legal counsel, irekomenda niyo po ba sa dating Pangulo na muli pang umarap sa Quadcom? Hindi namin napag-usapan yun, pero given the course of the questioning na naging paulit-ulit na lang palagay ko wala na silang talagang pwedeng itanong. Lahat na tanong na nila eh. Di mo napansin, bawat kongresista, 10 minutes ang binigay. But yung 10 minutes, hindi naman 10 minutes yun, umaabot ng 30 to 45 minutes yun eh. Kasi ang inooras nila yung pagtanong mo lang. Yung sagot, hindi naman kasama sa oras yun. Kaya yung exposure nila, kaya umabot ng 14 na oras eh. Kasi exposure nila, ganong katindi. Kaya, kahit na naipaliwanag na ni Presidente Duterte, sasabihin nila, sabi niyo ho kanina, ang ganito, gusto kong malaman kung ganito. Pero nasagot niya na yun, ulitin na naman. Yung sumunod na kongresista, ganon uli. Kaya sa tingin ko, wala na silang itatanong pa. Kaya kung ako si Presidente Duterte, huwag na siyang humarap. Yun nga, Attorney Sal, no? Kasi yun ang tinatanong ng mga kababayan, kailangan to bumalik sa Kamara si former President Duterte. At I think, Attorney Sal, all in all, sabi ng mga netizen, matinding grandstanding yung nangyari. Pero gusto ko yung yung unang sabak pa lang, Congressman Brosas. Sinabihan niya si Pierre, answer me yes or no. Tapos sinagot siya, di ba, Attorney Sal? Napagalitan siya. You cannot make me answer yes or no. Ano ito? Hindi, ano ka, pulis? Iniimbestigahan mo ako? Pinapagalitan siya. Oo nga eh. Feeling ko, Attorney Sal, na-vindicate yung mga
yung mga resource person sa Kamara na pilit sinasagot ng ng mga mamabata sa sagot na yes or no. Kahit Hindi ayaw naman nila sagot eh. hindi dapat na yes or no. Kasi pag nag-yes ka, bakit ka nag-yes? Pag no ka, bakit ka nag-no? Para mabigyan mo ng pagkakataon, maliwanagan yung nagtatanong at yung taong bayan na nanonood. Mhm. Nagkaka-idea tuloy yung mga future resource person sa Kamara. Anong isasagot? Sakaling tanungin sila ng mababatas na, answer me yes or no. Pero kahapon, alam mo, behave pareho. Behave ang Quad Committee, behave ng Presidente Duterte. Kaya nagkakaroon lang ng inita. Pero magaling din si Ace, Kong Ace. Pag mainit, biglang suspended for 1 minute. Medyo Ang hirap ng trabaho ni Congressman Kaya- Barbers. Oh, kaya nga, para naiipit siya eh. Oo. Ginagawa niya. Tapos sinasabi, Mr. Chair, may rules tayo rito. Nakakalimutan mo. Nagsasagutan na. Sorry, 1 minute suspension. Dun okay si Kong Barbers. Kumusta naman yung Okay. naging opening statement ni Kong Abante, Attorney Sal? Actually, Mhm. that reminds me. That reminds you. Abogado rito. Meron din kayo sa abogado rito. Sinisiraan ako. Yung grammar ko daw, mali. Baka mas marunong pa ako mag-English sa'yo. O di lahat ng katabi ko, ikaw yun ah. Alam mo, magkaibigan kami ni... Ikaw ba Abante. yan? Tapos, So, alam mo, Attorney Sal, sabi ng mga, kasi minention niya yung mga DDS vloggers. Sabi ng mga DDS vloggers, Congressman Abante, hindi po ikaw ang pinariringgan namin. Ibang congressman. Pero siya So, yung nag-react. So tinitingnan ko kasi magkaibigan kami niyan. Palagi niya akong ina-acknowledge pag nagkakasabay kaming guest. Pinupuri niya pa ako eh. Nagkakasabay kaming sa mga panel interview. Nabarkada kami. Kaya siguro, ang feeling niya talaga siya. Kaya sama-sama na loob niya sa akin. Tinitingnan niya, matalim na tingin niya sa akin. Pero after 3 hours, nung nakita ko yung live moment sa tawa siya ng tawa sa mga biro ni Presidente, sinenyasan ko siya. Sinesenyasan ko siya na bumaba ka dyan sa itaas, mag-usap tayo. So pagbaba niya, sabi ko sa kanya, Bishop Benny, kailan ka pa ba nagsalita ng with regards? Did you ever say with regards na may S ang with regard? Natawa siya. Kailan ka pa ba nagsalita ng evidences? Na collective noun yun, evidence dapat. Evidences? Dinatawa na naman siya. Kailan ka ba nag-pronounce ng country as country? Ikaw ba yun? Hindi ikaw yun, hindi ikaw. Yung mga ibang kasama mo yun, hindi ikaw. Okay nagkabalikan na kami. So, hindi kayo nag-friendship over? Oo, balik na. Kasi sabi niya, magaling siyang umingles, di ba? Marunong siyang umingles. Kaya sabi ko, ba't kita babanatan? Marunong ka nga umingles eh. Hindi ang babanatan ko lang yung hindi kasi masakit sa tenga. Paulit-ulit. Sabi ko, meron nga isang reporter. Sir, nag-umpisa na si with regards. Pag mong pangangalanan yan. Alam mo, Attorney Sal, meron kami na-discover kahapon. Ang pinag-uusapan, ang minention, wag ko na lang sabihin on air. I-text ko na lang sa'yo. Anyway, Attorney Sal, na-mention na natin si Kong Abante. Isa pa, gusto ko malaman anong reaction mo. Kasi hindi pa nagsasalita si PRRD. Mainit na ang ulo niya. Tapos nakikita ko yung mga netizen, ang dami na sinasabi tungkol sa kanya. So how would you like to assess Congressman Paduano? Congressman Paduano, sinasabi nila. Di ba? Pero alam mo si Presidente, hanga ako. Dapat uminit ang ulo niya. Pero iba, nag-reverse psychology siya. Sabi niya, sir, Your Honor, takot ako sa iyo eh. Takot ako eh. Kaya natawa na si Paduano, Congressman Paduano. Kaya hindi na natuloy yung kung ano man ang ini-expect yung away ng dalawa. Takot ako, baka mag-contempt mo ako, pakulong niyo ako eh. Hindi po, hindi niyo. Kasi 'di ba, pag yung unang part kasi ng hearing, kapag sinasagot agad ni PRRD, hindi pa Hindi pa siya tapos magtanong yung
yung mababata. Sasabihin niya, I'm not yet finished. Oras ko pa, di ba? Tapos, papasok na naman si Kong Ace para suspension. Suspend muna ulit yung hearing. So, di ko na mabilang kung nakailang break itong hearing na to para magkaroon lang ng order, Attorney Sala, no? Pero natawa din ako dun. Yes, Attorney. Alam mo na, diba, sa programa natin, may mga kinikriticize tayo. Kung constructive natin. Pero let me also praise particularly 3 young congressmen. Kung napansin mo, 3 batang kongresista ron na magagaling magsalita, magandang accent, magandang English, at tunog abogado. Mga abogado nga pala, kaya naman pala 3. Napansin mo yung 3 abogadong bata doon? Magagaling sila. Sino yan? Okay yun. Hindi ko na maalala mga pangalan kasi hindi nga sila kilala, mga bagong abogado. Kasi Pero naman, 14 malala hours din yun, Attorney Sal. Sige, i-check namin. 3. Alam mo, 3 ang kitang-kita, ang mahusay na pagsat nila, kahit na nga ginagamit nila yung exposure. Dahil sabi ko, kahit na nasagot na, tinatanong ko na. Pero the way they address the president, magalang, and the way they predicated their questions, marunong. Abogado eh. Kaya sabi ko, abogado siguro ito. Eventually, tinanong si President, abogado ka ba? Yes, sir. Kaya pala. Tapos yung dalawa naman, they volunteered to say na mga abogado sila. Kaya pala ka ako magagaling. Yan. Kaya pupurihin naman natin yung Yung iba naman, yung mga dati na, pupurihin din natin na naging magalang sila sa presidente. At yun ay sinuklian naman ng presidente na naging magalang din. Kaya umiinit lang ang ulo. Pag talagang stupid nagagalit siya eh. At saka, dahil nandun nga yung sino ito? Si Lililing. Tsaka yung isa. O yung isa pa nga pala. Dami nagtatanong. Kasi in-interview din ako. Sabi niya, totoo ba hindi niya kilala si Senadora de Lima? Kasi hindi ba nagalit si Senadora de Lima? Bakit parang tinatanggi siya? Hindi that is President Duterte's way of showing his dislike. Hindi ba, pinento ko si Johanna, sa programa natin, di ba, pag tinatanong mo ko sa ayaw kong ayaw kalan, sinasabi ko, sino ba siya? Hindi ko siya kilala. Yun ang manner. Rather than banatan niya at sabihin niya, ito, guilty ito, ganyan. Sinabi niya lang na, sino na nga ba yun? Sino na nga ba yun? Pareho ko rin. Pag tinanong mo, anong masasabi mo kay Attorney so-and-so? I don't know him. Di ba? Ibig sabihin, undeserving of being mentioned. Yun lang yun. Pakuela lang yun. Hindi nila masyado mag-gets yung paraan ng pananalita ni Pangulong former President Rodrigo Duterte. Pero Attorney Sal, hindi rin makaporma yung Makabayan Block kasi maliban kay Kong Process, nagtanong din yung ACT Teachers Party List Congressman na convicted ng child abuse, and yung isa pang party list representative na laging sunog sa pagdinig ng Senado sa komite ni Senator Bato de la Rosa nga. Dahil nga itong representative na ito ay tinuturo na kasama dun sa nagre-recruit para dun sa mga kabataan para umakyat sa bundok. Remember this congressman na nagtanong about dun sa confidential funds, sinagot siya ni PRRD, kaya nga siya confidential. Bakit ko i-divulge sa'yo? Totoo yun. Pero merong isa doon na maganda sana sinabi, alos mag-ending na eh. Batang kongresista babae. Kaya niya, dapat patas tayo dito. Kasi bakit di nyo iniimbitahan yung mga biktima ng drugs, yung mga namatayan, nasira ang kanilang pamilya. At sinasabi niya, yung binabanatan niya, yung mag-amang Duterte, silang nakakuha ng pinakamataas na boto. Madali sabi, pinagtatanggol niya. What's that? Abogado, yung party list representative. Si Kong Cardema. Anyway, nakikinig ako sa kanya. Initially, sabi ko, okay ito Kaya lang, binalikan siya at may punto. Sabi niya, ang problema sa iyo, sabi niya, ngayon ka lang nagpunta rito dahil nandyan si Presidente Duterte at nandyan si Vice Presidente.
ang hearing na ito, pang-siyam na ito, di ka naman pumupunta. Ngayon ka lang magsasalita. Eh kung yung ba nag-file ka ng resolution, alamin mo ang trabaho mo. Dapat ang ginawa mo, nag-file ka ng resolution at sinabi mo na kailangan ganito, imbitahan, dinala mo rito. Eh tapos sisisi mo kami, parang pinalalabas mo, ikaw lang ang nagmamahal ng bayan. Binanatan siya ng may mga matatandang kongresista at saka nung isang batang kongresista. So, yan ang madalit sabi, yan ang problema. Pag hindi mo alam ang trabaho mo sa loob ng kongreso, huwag ka na lang magsalita. Kasi yung mga may karanasan, experience, talagang huhubarang ka. Kaya sinabi siya, ignorante ka. O biro mo, pasakit yun. You're only showing your ignorance. Sabi. O hindi na siya nakaimik. 5 ang kumontra sa kanya. Hindi na siya, kasi binasa niya lang naman yung kanya sa wikang Pilipino pa. O siguro, tinuro lang sa kanya yun. O kaya, hindi na siya makaimik. O yan ang problema. Kailangan kasi, kung gusto mo maging kongresista, maging senador, kailangan handa ka pagdating dyan. Kung hindi, talagang mapapahiya.